So, mga kapatid ay dito po tayo sa part 1. Okay po. In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers were marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God the Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. In this darkened world, we need the light, a true guide of life to follow. The sure guide of life, the pearl of great price, this truth we will find in God's word. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Search God's word, share His word, for in it we know they'll have eternal life. In this darkened world, we need the light, the true guide of life to follow. It shows what we need, just what we need to do to lead an empowered life. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Preach God's word, teach His word, for in it we're sure they have eternal life. For in it we're sure they have eternal life. Share God's word. So once again, welcome to the part 1 of our orientation.
And tayo po ngayon mga kapatid ay umabot ng 73. Yung ibang hindi nakarating, siguro ay walang signal or sila may mga crusade o kung ano pa man na mga ah, schedules nila na conflict sa gabi nito. But anyway, gusto ko lang balikan, bakit kailangan nating mag-aaral dito sa LIMS? Yan po yung napaka-importante na tanong mga kapatid no? Kasi marami na tayong inimbita, pero hindi pa rin sila nag-respond positively to the invitation na mag-aral sa LIMS. Okay, tama naman na tayo nananampalataya, no? Tayo po ay nakaranas ng kaligtasan. Tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil tayo nananampalataya sa Panginoon. When we speak of eternal life, we're talking about the relationship that we have with the Lord Jesus Christ when we believe and we have received the Holy Spirit. Nasabi pa ni Ellen G. White, the reception of the Holy Spirit is the beginning of eternal life. So tayo naman po ay naniniwala na tayo po ay mayroong eternal life. At yung isa naman na gift na ibibigay sa atin ay related naman sa immortality sa pagdating ng Panginoon when we shall all be changed. Pero ang kaligtasan natin mga kapatid ay hindi po enough, no? Hindi po pwedeng hanggang diyan na lang tayo sa pagiging ligtas or sa pagdaranas ng kasayahan ng kaligtasan. No? Yung sinasabi sa English, the joy, experiencing the joy of salvation. Because of 1 Peter chapter 2 verse 9 na sinasabi, ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. So dito sa talatang ito mga kapatid, tayo po'y pinili, no? Tayo po'y pinili ng Panginoon for a purpose, for a mission, that we should show forth the praises of him. Dahil tayo po'y tinawagan mula sa kadiliman, punta dito sa kagilagilalas na liwanag. So hindi lang po mga kapatid ang buhay na tayo po'y naligtas, tayo po'y nasa kasiguruhan na sa kamay ng ating Panginoon, kundi mayroon pang gagawin tayo, and that is to show forth the praises of him. When we say showing forth the praises of him, it involves the fulfillment of the gospel commission in whatever talents and gifts that we have. Kaya napaka-importante pong mag-aral tayo. Pangalawang emphasis ni Apostle Peter, no? Sa 2 Peter chapter 3 verse 18, ay kanyang sinabi, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. So, isa sa ating mga layunin sa pag-aaral, o a reason na tayo mag-aaral sa LIMS ay para tayo po'y lumago, no, sa ating kaalaman. Dahil ayon, sabi pa nga ni Doc Arnel kanina, no, tayo po yung mga tipo ng mga napag-iwanan ng panahon, no? Kasi po dito sa LIMS mga kapatid, yung mga kagagraduate lang ng high school, hindi namin ini-encourage na mag-aral sa LIMS, no? Ang aming encouragement, pag graduate ka pa ng high school, kagagraduate mo lang ng high school, nasa age na siguro 19 at 20, ay pumunta po kayo sa AUP, pumunta po kayo sa CPAC, pumunta po kayo sa MVC,
pumunta po kayo sa SPAC, sa NLAC, or sa other na mga schools. Okay? Kasi po, mga bata pa no? You are under the finance of your parents. Kayo po ay wala pang, sabi pa sa waray, kabilinggan, no? Wala pa kayong mga sabit sa buhay, no? Walang asawa, no? Walang trabaho, walang mga anak, bata pa Kaya yun po ang encouragement namin. Pero mga kapatid, kung isa ka sa mga napag-iwanan na ng panahon, no? Sa edad siguro, nasa edad ka na ng mga 30s, nag-asawa ka na, nagtrabaho ka na, tapos it is already very impossible for you to go to AUP, to go to CPEC or MVC. Bakit? Kandong-kandong ka ng anak mo, minsan nagpapadidi pa sa anak mo. Parang hindi na siya practical na pumunta po kayo doon sa mga schools natin na katulad ng AUP, CPAC at saka MVC. No? Pangalawa, may trabaho na, kung pupunta ka doon sa school, may iwan ang pamilya, may iwan ang mga anak, sino magsusuportar ng mga kabataan? Kaya po, ang aming emphasis talaga dito is that kung nasa edad ka na imposible na makapunta sa mga schools natin na mga nauna sa LIMS, ay ito po ang panahon mo, no? Bakit po? Ang pag-aaral dito libre. Ano ba ibig sabihin ng libre, di ba? In other words, walang bayad, di ba? Okay. Pero kung talagang sobrang yaman, no, siguro ikaw naman ay may isang investor sa malaking company, no, your money is working for you, tumatanggap ka na lang, tumatanggap kada buwan, why not go to AUP? No? Why not go to CPAC? Why not go to MVC para mag-aral doon? No? So, yun naman po ating ini-emphasize. Kaya po, para sa iba dyan na nag-iisip na we are in competition dahil wala po tayong bayad, we are attracting people to us kasi wala pong bayad, when yet we give the same education, hindi po tayo in competition mga kapatid. Kasi hindi po tayo dito tumatanggap ng mga bata, no? Ang tinatanggap natin ay yung mga may edad na. Kaya dito may graduate 64 years old. Kasi yun na nga, simula sa bata pa sila, sa kanilang kabataan, gusto silang mag-aral. Pero nawalan sila ng opportunity, nakapag-asawa, nagtrabaho. So wala nang tsansang pumunta sa mga schools na na-mention ko. Kaya ito yung tsansa natin. Para bagang dinaanan ka ng opportunity, hindi mo grinab, ngayon binalikan ka ng opportunity, bakit hindi mo i-grab? Binigyan ng solusyon. Okay, kung may anak, online naman tayo. Kung may trabaho, kada Sunday lang din naman tayo at weeknights, no? So mga nagdo-doctoral na, weeknights na ang klase nila. No, 4 hours a night yun, no? So, yun po ang opportunity, no? Na tayo po ay merong tinatawag philanthropic professors. Yan po ay nagtuturo sila sa atin dito ng libre, kaya ating education ay libre din. Dahil mayroong mga professor na nagtuturo ng libre. Di hamak, magagaling naman din ang mga professor nito. Hindi porket libre na kinuha lang natin sila sa kanto. Isa nating professor, 8 po ang doctorate degree. 8 po, kapatid. Yung isang professor natin, 3 ang doctorate degree. Mayroon tayong professor, 8 ang doctorate degree.
Mayroon tayong international professor, may professor tayo, graduate sa Andros University. So, diamak mga kapatid, magagaling po ang ating mga professors dito. Ang ating Hebrew professor, graduate ng Hebrew University. Dito sa Pilipinas, 2 lang ang professor na graduate ng Hebrew University. Ang isa nagtuturo sa AYAS, ang isa nagtuturo sa LIMS. Pagpasensyahan niyo po ako mga kapatid kung ang nami-mention ko ay LIMS dahil yon po ang unang pangalan ng ating school, Logos Institute of Missions and Biblical Studies International. Pero nag-transform po into Logos College because of some legalities. So, yun po mga kapatid, no, it's a time, no, it's an opportunity to grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, bakit kailangan nating mag-aral? Simple lang. Primarily, for personal or spiritual growth and advancements. Pangalawa, para mas lalong mapagaan ang gawain ng mga pastors kung ang mga anak ng Diyos ay maging empowered na mga katuwang sa gawain. Ang purpose ng ating training dito mga kapatid, in relation to our mission, ay para makapagpag-graduate ng makakatulong sa ating mga pastor. Hindi po makikipagkompetensya sa ating mga pastor. Gusto ko pong ulitin yan, no? Para makatulong sa ating pastor. Malinaw po yan sa ating philosophy, vision, mission, at core values na ini-emphasize natin as church pastoral assistants, katuwang ng ating mga pastor to help lighten the burden of our pastors. So, malinaw po yan mga kapatid. Okay, kaya tayong mga pastor, encourage na natin ang ating mga members na mag-aral dito sa LIMS because it is for your advantage. Advantage para sa inyo kasi meron kayong magiging katuwang na empowered sa paggawa ng gawain. Dahil hindi po sila kompetisyon, kundi sila po ay katuwang sa gawain. Kasi po, dito mga kapatid, alam ko may magtatanong na naman kasi ang tanong natin dito balik-balik lang naman, no? May magtatanong, accredited po ba tayo sa CHED? So yun naman ang balik-balik na tanong kung accredited ba tayo sa CHED. Okay, you do not need a course that is accredited sa CHED kung ang purpose mo is for independent ministry. Bakit? Independent ministry ang target mo Hindi naman for employment. Pero kung for employment ang target mo na para ang target mo ay gagraduate para for employment, kailangan mo CHED accredited courses. Kaya malamang mga kapatid na by January, yun po ang target natin, mayroon na rin po tayong mga courses na accredited sa CHED. We have, hindi ko na inilagay doon sa list of courses kasi nasa plans and programs pa lang siya. We are going to offer Bachelor of Christian Information Systems and Administration. Computer course po yan. Equivalent sa BS IT at saka BS Bachelor of Science in Computer Science, BSc. Yan po ang kalinya po niya. Yan po mga kapatid.
ay CHED accredited. Para sa ating mga kabataan na mahilig sa information technology, pwede silang mag-aral. Dito, CHED accredited po. Pangalawang CHED accredited natin sa masteral is Master of Christian Education, Major in Values Education. CHED accredited din po. Dahil marami nang nagre-request na maraming ating mga Adventist teachers hindi na po promote dahil walang masters. Hindi makapag-masters kasi ang mga masteral naman na ino-offer sa labas ay Sabado naman ang klase. Hindi naman sila pwedeng pumasok sa Sabado. So, hindi sila makapag-masteral. Kaya malaki naman ang diferensya mga kapatid kung ikaw ay master's holder. Bakit? From around 22,000 na salary, aakyat ka agad yan sa around 36,000 pag ikaw ay master's degree holder or master teacher ang tawag doon. So malaking diferensya, kaibahan. Kung dalawa kayo, puro master teacher, yung mag-asawa ay master teachers, edi 70,000 yan. Pag 70,000, magkano bang tithes dyan? Di ba 7,000? Di mas malaki yung mapapasok sa ating iglesia para may suporta sa ating mga manggagawa. So, tayo po ay mag-o-offer ng Master of Christian Education, Major in Values Education. Yun po ay accredited mga kapatid. Pangatlo, yung Master of Public Health na i-offer natin. Yan po din po ay accredited mga kapatid. Kaya huwag na po tayong mag-ambisyon mga kapatid na Diploma of Studies in Divinity lang naman yung kukunin natin. Tapos maghahanap pa tayo ng CHED accreditation na ang gamit naman yan is para sa ating personal ministry, para sa ating professional development. Hindi naman natin gagamitin yun para ma-promote tayo. So, yun po ang kahalagahan mga kapatid, no? Kaya dito po, ang tawag dito is professional advancement, no? You do not need a CHED accredited course for professional advancement except kung gusto mo ng promotion. Gusto naman pala ng promotion, hindi mag-aral tayo sa UP, mag-aral tayo sa Lasal, mag-aral sa Ateneo, no? Kasi gusto naman talaga hindi lang professional advancement, yung gusto ng promotion talaga. Pero ang atin dito mga kapatid ay for ministry, personal ministry, no? Tapos ang atin din mga guro dito mga kapatid, ang ating mga graduate rather, ang target natin is to be assimilated, atin ding i-absorb dito mismo sa Logos Institute of Missions and Biblical Studies. Bakit? Mayroon po tayong 60 centers na itatayo mula Apari hanggang Hulo po yan. Along Maharlika Highway. For every 60 kilometers, mayroon tayong isang center of influence na itatayo. Ang kailangan po natin is 720 workers. Tayo ngayon na nag-o-orient, 74 pa lang eh. Orientation pa lang. Yan, hindi pa yan sigurado talaga nag-graduate kasi yung iba ay umabot na tayo ng almost 200. Ang iba ay nag-quit na. Dahil hindi daw kaya yung mga assignments. Kasi hindi naman din pwede na hindi tayo magbigay ng mga assignments. Kasi hindi naman po ito seminar.
ang ating pinasukan. Isa naman itong pag-aaral. Kaya we have to endure assignments, mga pagbabasa, reading assignments, at iba pang mga projects. No? Kasi hindi naman po ito seminar, mga kapatid, ng ating pinasukan. Isa po itong pag-aaral. Kaya kung ang iniisip natin ngayon ay papasok lang tayo sa isang seminar, darating ang panahon, mag-quit ka rin. Kasi ang mindset mo, seminar. Pero ang pinasukan mo, pag-aaral. Kaya hindi nag-jive ang mindset mo na seminar doon sa pag-aaral. Pero ito na yung chance, mga kapatid. No? Ito na yung opportunity. Bumalik na sa atin ng opportunity, i-grab na natin kasi libre. So, yun po, mga kapatid, ang gusto kong i-drive ng professional advancement at pagpapalago ng ating personal na buhay. No? So, malinaw po yan, mga kapatid. Ang gusto ng mga CHED accredited, hintay-hintay lang. Malapit na. No? Malapit na. Pero may bayad po yon, mga kapatid. Pero maliit lang. No? Yung bagang sinasabi, wala sa kalingkingan doon sa mga mga schools na nasa palibot. Okay? So, yun po, no? Dito ay ating in-emphasize na mas lalong mapapabilis ang gawain ng sa Bisaya pa. Ayan, pagpapalaganap ng gawain, no? Sa buong mundo, pag tayo po'y nag-aaral, no? Kung nadadagdagan ng ating kaalaman. Dahil talagang kailangan mga kapatid, na ang magandang balita ay ating maipalaganap sa buong mundo. Because that is the key secret, no? Para matapos na ang gawain at dumating na ang ating hinihintay na ang ating Panginoon. So, mga subjects dito, mga kapatid, ay katulad ng ABS 100, Understanding the Book of Revelation, dahil ang the Book of Revelation is considered to be apocalyptic books. Meaning to say, may mga elemento, mga symbols na ating papapag-aralan na nagbibigay ng kahulugan at nagpapakita sa atin kung ano ang mangyayari in the near future. And this covers events from the time of the prophet Daniel up to the time of deliverance and the second coming of Jesus Christ. Now, the mysteries of the symbolism will amaze us. Talagang nakakamangha, mga kapatid, pag pinag-aralan natin ang the books of Daniel and Revelation. Another subject is biblical hermeneutics. Kung ano ang mga principles para maunawaan natin ang Biblia at ang mga itinuturo nito, no? So it surveys the different principles of interpretation and allows the student to discover and decide which is the best and sound method of interpreting the Word of God. Okay. So, dito naman sa sa course nito, yung ating apologetics, no? Ito naman po ay tungkol po sa kung paano tayo mag-engage, no? Or makipag-engage sa argumentation and debate na hindi katulad ng mga debate dyan na nakikita natin, nababasa sa Facebook, na
ang pinag-uusapan ay Biblia, pero ang mga salita hindi na Christian, no? Ang mga tira, sabi pa nga sa yung mga tirada, hindi na Christian eh, no? Nakikita mo na ang may nandyan yung yabang, nandyan yung below the belt na mga salita. Hindi po yan ang mga kapatid ang ating ituturo dito sa ating apologetics, kundi ang itinuturo natin yung tunay na apologetics na sinabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 15. Yung tinatawag na apologia. No? So yung mga controversial topics ating ini-explore dito, like ang pagka-Diyos ni Kristo or kadyusan ng anak, no? The divinity of the Holy Spirit or the personality of the Holy Spirit, the Sabbath, the Ten Commandments, yung mga inaatake ng mga katotohanan sa Biblia, inaatake ng mga Christians na nalinlang ni Satanas, no? So, yun po ang ating pinag-aaralan dito. So, to defend the biblical theology of true Christianity through the use of sound biblical interpretation is the main line of this apologetics study. Now, mayroon din po tayong pag-aaral ng languages. Yan ang sinasabi ko na yung professor natin ay graduate ng Hebrew University. Alam niyo mga kapatid, pag nag-aaral ka sa Hebrew University, isang level lang ng Hebrew, maabot ng 350,000 ang tuition. Ang mga resources na ginagamit, umaabot ng around 13,000, mga 12,500 or more. Tapos dito sa LIMS, aaralin mo lang ng libre yun. Libre po. Dito din, inaaral din natin ang Griego or Greek, no? At tinuturuan pa tayo kung paano i-pronounce ang mga Greek words dahil importante yan na at least nag-aral ka sa LIMS, tama naman ang pagka-pronounce mo ng mga salita. Katulad nito, paano ba i-pronounce yan? Alpha, Pi, Omicron, Lambda, Omicron, Gamma, Iota, Alpha. Ilang syllables ba yan? Try lang. No? Ilang syllables yan? Syllables. Okay. Hindi na lang ako magtatawag, baka mahiya yung iba. So, alpha is 1 syllable. P at saka Omicron is 1 syllable. In other words, ang Omicron ay kumakapit sa P, or sa salitang matematika ay pi. Ang sunod na Omicron ay kumakapit sa lambda. Tapos ang iota ay kumakapit sa gamma. Ang A or alpha ay wala po siyang kinakapitan. So, siya po ay 5 syllables. Ang pronunciation is apologia. Bakit apologia?
Bakit ang iota at alpha ay hindi sila magkasama sa pronunciation? Dahil po ay ano, sino makabolunteer dyan? Sumagot. Ang magkatabing litra or mga titik na ito na epsilon, iota at alpha, bakit ay separate po ang pronunciation? Any volunteer? Okay. Dahil po, ang iota at alpha ay hindi po siya diphthong. Pagka sinabing diphthong, yun po ay dalawang vowels na isa lang ang tunog. So, hindi siya mapopronounce as apologia, hindi rin siya mapopronounce as apologia, kundi ang pronunciation niya is apologia. Apologia. Katulad ng salitang theos, di po ba nasanay tayong magbasa na theos? Pero ang tamang pronunciation ay hindi po siya theos. Bakit? Ang epsilon at saka omicron ay hindi po diphthong. Pagka sinabing diphthong, two vowels with only one sound. Ang theos, mayroong dalawang vowels, pero yung epsilon at saka omicron ay hindi po siya diphthong. Kaya ang pronunciation natin dyan is not theos, but theos. Theos. Ho theos. Ton tion. Yan po mga kapatid. So, sample lang yan. No? Hindi naman tayo dito nag-aaral ng Greek. So, ina-emphasize lang natin. Dito, tinuturuan natin ang ating mga estudyante ng Griego makapagbasa ng Bible in the original Greek at makapagbasa ng Bible sa Hebreo, no, na salita. At nag-aaral pa tayo ng Aramaiko, no? Aramaiko. Okay. At pag doctorate ka na, mag-aaral ka rin ng Latin, no? So, isa 'yon sa mga subjects sa doctorate, yung Latin, no? Okay. Tuloy natin. Mahaba pala itong part 1 eh. Uy, ano nangyari? Wala na siguro. Yun na siguro yung last slide. Okay. So, yun lang naman mga kapatid, no? Mga pinag-aaralan natin ng mga subjects. Hindi, sample lang po yan ng mga subjects kasi dami naman ng mga subjects natin eh. So, I just give you samples para malaman natin na ang pag-aaral natin dito hindi po seminar, no? Kasi po baka ang sabihin ninyo, uy, atin tayo ng Logos, maganda yung mga seminar, no? Hindi po, ito po yung pag-aaral. Katulad nitong Greek, 6 units po yan, yung Greek. Yung Hebrew ay 6 levels po ang Hebrew, no? Hanggang matapos mo ang doctorate, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng Hebrew. Kasi mas matindi ang pag-aaral sa Hebrew kaysa sa Greek. Para sa mga baguhan lang, dito, gusto kong sabihin sa inyo, sa mga bago pa lang, na ang nangunguna sa atin dito sa pag-aaral ng Hebrew ay babae. Hindi ka makakapag-expect niyan, no?
na babae ang nangunguna nating estudyante na nag-aaral ng Hebrew. Usually, mga lalaki, no? Pero sa nakikita ko dito, ang pinakamagaling na estudyante ay babae. Saka, alam niyo ba, may magaling din tayo dito na estudyante ng Hebrew na 60 years old above na. So, dyan kayo magugulat mga kapatid, no? Na ang pinag-aaralan dito natin ay talagang seryosohan. Hindi porkit libre na mababa ang ating pag-aaral. Pinapanindigan natin to be able to deliver quality education pero libre. So, yun po. At ibibigay ko po ang panahon kay Ma'am Sherlyn para sa sunod na part. Para yung tanungan, isahan na lang. Kasi kung mag-entertain tayo ng tanong ngayon, baka hindi maubos yung, hindi matapos yung ating mga emphasis. Balik ko kay Ma'am Sherlyn.